Ang kwento ni Haring Kulasekhara. Si Haring Kulasekhara ay kilala sa kanyang mga kabutihan at kakayahan. Isa siyang mahigpit ngunit mahusay na tagapamahala. Ang kanyang anyo ay kasing ningning ng araw at ang kanyang puso ay tulad ng punong tumutupad ng mga kahilingan. Napakabukas palad niya sa pagtulong. Inihahantulad siya kay Brihaspati sa talino. Mapagmatiis siya katulad ni Inang Kalikasan. Kasing ganda siya ni Kamadeva, ang Diyos ng pag-ibig. Malinis ang kanyang damdamin at ugali. At kasing yaman siya ni Kubera, ang Diyos ng kayamanan. Deboto si Kulasekhara sa mga demigods at sa mga brahmana at lagi siyang abala sa pakikinig at pagkukwento ng harikata, mga kwento ukol kay Panginoong Hari o Vishnu. Isang araw, habang nakaupo ang hari sa kanyang trono na napapaligiran ng mga ministro, sundalo, sadhu at sanyasi, habang nakikinig ng harikata, dumating ang kanyang guro. Agad siyang bumaba sa kanyang trono. Tinanggap ang kanyang guro ng may paggalang. Yumuko, hinugasan ng mga paa nito at inihanda ang isang maginhawang upuan. Ayon sa utos ng kanyang guro, umupumili ang hari at ipinagpatuloy ang pakikinig sa harikata. Habang lubos siyang naaaliw sa kwento, isang langaw ang dumapo sa kanyang noo. Dahil sa pagkainis, pinawi niya ito at kasabay nito ay nahulog ang ilang alikabok mula sa kanyang noo. Alikabok na nandoon matapos siyang magbigay galang sa kanyang guro. Napansin ng hari na tila nalungkot ang kanyang guro, kaya agad siyang nagtanong kung ano ang dahilan. Ipinaliwanag ng guro na sa tuwing ang isang alagad ay nag-aalay ng lubusang pagyukod sa kanyang guro, siya ay pinapatawad sa kasalanan ng napakaraming nakaraang buhay. Batay sa dami ng alikabok na dumapo sa kanyang noo. Sa pag-alis ng alikabok, tinanggal din ng hari ang biyayang ito ng pagpapakadalisay. Matapos marinig ang paliwanag ng kanyang guro, labis na nalungkot si Kulasekhara. Hindi siya nag-alinlangan. Agad siyang yumuko sa harapan ng kanyang guro at humingi ng tawad. Sa kanyang puso, natanim ang mas malalim pang paggalang at debosyon sa kanyang espiritual na guro. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi na niya hahayaang mawala ang anumang biyaya mula sa kanyang guro, gaano man ito kaliit. Nagpatuloy siya sa pamumuno, ngunit naging mas mapagkumbaba at mas malapit sa mga sadhu at deboto. Palagi siyang nakikihallahok sa mga pag-awit ng bhajans at kirtans o mga awiting pagbigkas ng mga pangalan ng Panginoon. At hindi siya mapakali kung wala siyang naririnig na harikata araw-araw. Isang araw, nakarating sa kanya ang balitang ang templo ni Lord Ranganatha, isa sa mga anyo ni Vishnu, ay sinalakay ng mga kaaway. Sa sobrang pananabik na maprotektahan ng Panginoon, isinuot niya agad ang kanyang baluti at sinabing, "Kahit ako lang mag-isa, lalaban ako para sa aking Panginoon." Gayunpaman, ito'y isang pagsubok lamang na inihanda ng kanyang mga tagapayo upang makita kung gaano siya katapat. Nang malaman ni Kulasekhara na ito'y hindi totoo, hindi siya nagalit. Sa halip, umungumiti siya at sinabing, "Kung ang aking puso ay ganito kabilis tumugon sa panganib sa Panginoon, sana'y ganoon din kabilis itong tumugon
sa bawat pagkakataong makapaglingkod sa kanya. Habang tumatagal, naging mas malalim ang debosyon ni Kulasekhara. Hindi siya interesado sa mga yaman, kapangyarihan o kasiyahan sa mundo. Isang araw, ipinatawag niya ang kanyang mga anak at mga ministro at sinabi, "Ang tunay kong tungkulin ay ang paglingkuran ang Panginoon. Inihahabilin ko sa inyo ang kaharian at ako'y maglalakbay upang hanapin siya." Iniwan niya ang kanyang trono at naglakbay sa mga banal na lugar sa India. Patuloy ang kanyang mga pag-awit at panalangin. Sa bawat templo na kanyang dinadalaw, siya ay tumutulong sa paglilinis, pag-aalay ng bulaklak, at pakikinig ng harikata. Dahil sa kanyang tapat na puso, nakamtan ni Kulasekhara ang pinakamataas na gantimpala, ang pag-ibig ng Diyos. Siya ay kinilala bilang isa sa Alwars, ang mga dakilang debotong Makata ng Timog, India. Isa sa kanyang mga isinulat, ang Mukunda Mala Strota, ay nananatiling inspirasyon sa mga deboto hanggang sa kasalukuyan. Haribol.